Saranggola Experience. Okay. Ngayon mga repa, ikikwento ko sa inyo ang aking mga experience sa pagsasaranggola. Kaya ako mahilig ang maglaro ng saranggola katulad ko nung bata pa ako o kaya naman curious ka lang kung paano laruin to, ay stay put ka lang dyan ma friend. Kasi ikikwento ko sa inyo ang aking mga nakakatawa at hindi malilimutang experience dito. Nung elementary kasi ako mga repa, ay isa to sa paborito kong laruin, lalong-lalo na pag ganito kainit ang panahon. Kasi sa tuwing summer break kami lagi naglalaro nito. Dati kasi, sa tuwing sasapit ang bakasyon, ay diretsong iaanagit kami ng kaibigan ko na magsaranggola. As in, hindi kompleto bakasyon namin hanggat hindi kami nakakapagpalipad na ito. Kaya naman naging malaking parte ng childhood ko ang pagsasaranggola. Ang gagawin pa nga namin noon sa isang buong araw ay magagawa lang kami ng saranggola kasi kinabukasan ay magpapagandahan kami ng gawa. Kaya naman kung saan-saan kami napapadpad sa barangay namin para lang makahanap ng mga materyales na gagamitin namin. Ano boy, kompleto na ba mga materyales mo? Oo boy, kompletos ricados na ako. Dami ko nakitang plastic doon sa dagat. Makapunta nga din doon. Kulang kasi itong nakita kong plastic. Uy, anong lalaroin nyo? Pasali ako? Magagawa kami ng saranggola ngayon tapos bukas namin papaliparin. Tara, sali ka. Gawa ka din ngayon. Sige. Kita-kits na lang bukas. At pagkatapos namin makahanap ng mga materyales, ay dumiretsyong uwi na kami sa aming mga bahay para magawa ng saranggola. At doon ay magmamalainhinyerong galawang moves na ako. Sa paggawa kasi ng saranggola mga repa, ang kailangan nyo lang dyan ay tanse, plastic, katol, kawayan, lighter at kutsilyo. Paalala lang sa ating mga batang manonood, pag magagawa kayo ng saranggola, ay doble ingat kayo sa paggamit ng lighter at kutsilyo. Mas maigin sa nakakatandaan nyo na lang ipagawa ang saranggola nyo. Pero kung gusto nyo maging expert na katulad ko, ay lagi nyo tatandaan na delikado yung mga gamit na yan. Pag nakumpleto nyo na yung mga materyales na yun mga repa, ay pwede na kayo magawa ng saranggola. Para sa akin, ang mahirap lang naman hanapin dyan yung plastic. Kailangan ko kasi ng malaki yan kasi malaki ng konti lagi yung ginagawa kong saranggola. Kaya ang gagawin ko na lang ay pagtatagpi-tagpiin ko yung plastic gamit ng katol hanggang makagawa ako ng isang malapad na plastic. At makalipas ng ilang oras sa paggagawa ng saranggola ay sa wakas ay natapos ko din to. Kaya naman nung sumapit na yung kinabukasan ay excited na akong paliparin to. Pero syempre, bago namin to paliparin ay magpapayabangan muna kami kung kanino ang mas maganda. Yung isa kong kaibigan ay agil ang saranggola ang ginawa niya. Tapos sa akin ay bulindrina. Kulang sa kulay yung saranggola niya. Kaya para sa akin, I win. Pero yung isa kong kaibigan, ang saranggola niya, dahon ang dinala mo? Oo, pakpaklawin. Nasaan saranggola mo? Ito ang saranggola ko. Ito pa nga ang tali ko. Oo mga repa, pakpaklawin ang saranggola niya. At pagkatapos nun, ay nagpaunahan na kami ng mga kaibigan ko na paliparin ang aming saranggola. At kung sino mauna mapalipad to at magtagal sa ere, ay siyang panalo. Excited na nga ako makita nun na nalipad yung aking work of art. Pero ang nangyari naman, noong mga oras na yon, ay nagpahirapan akong paliparin yung saranggola ko. Halhal na nga ako ng kakatakbo kasi nalipad lang siya ng konti, sabay biglang sisirok. Tapos pagtingin ko sa isa kong tropa, ay pahirapan din siya paliparin yung kanyang saranggola. At nung nagkatinginan kami, ay parehas sa parehas yung expression namin na ginawa. Alam na this, paunahan na to. Kaya naman paspasan akong paliparin yung saranggola ko nun. Talaga naman kung ano-ano pinagagagawa namin nun para lang mapalipad namin yung aming saranggola. Bagsak nga kami nun sa pagod kakatakbo. Pero pagtingin namin dun sa isa naming kaibigan, ay napalipad niya yung dahong saranggola niya. Hindi ko alam kung anong mahik ang ginamit ng kaibigan ko nun. Pero napalipad niya yung pakpaklawin. Mababa man, pero nalipad. At makalipas ng ilang minuto at konting mekanismo sa aming saranggola, ay sa wakas ay napalipad din namin to. Kasi pag hindi namin yung napalipad sa may parang, ay wala na kaming no choice kundi palipad din namin yung sa may dagat. Ayaw pa naman namin doon. Una, pag sumirok yung saranggola mo doon, maalis sa mataas sa puno ng nyugan masampit o kaya naman sa may dagat yan madiretso. Swerte ka pag sa dagat yung bumagsak kasi may chance pa na makukuha mo pa yan. Kaso mag-aantay ka lang na matagal at ipanalangin mo na dalhin ng alon yung saranggola mo sa may pangpang. Ang padalwa naman namin dahilan kung bakit ayaw namin doon ay dahil doon sa bahay na yon. Masungit at nakakatakot kasi matandang nakatira doon.
One time nga sumirok yung saranggola ko sa loob ng bakuran nun. Noong mga oras na yun ay buo na nga loob ko na doon na lang yun at wala na akong balak yun kunin. Pero itong kaibigan ko ay kinonsinti ako na kunin ko daw yung saranggola ko sa loob kasi wala daw doon yung matanda at may pinuntahan. Kaya laking tuwa ako noon, sabay dalas-dalay akong liban sa bakod. At makalipas ang ilang minuto na pag-scan ko sa loob ng bakuran ng matanda ay sa wakas ay nakita ko din yung aking saranggola. At nung pag-upload ko ng saranggola ko ay may nakita ako ng lilisik na nakatingin sa akin sa may bintana. Ay, anong ginagawa mo sa bakuran ko? Totolean kita! Totolean kita! Kaya mas pinipili na lang namin maglaro ng saranggola sa parang. Kasi kung masampit man sa puno ang saranggola namin doon, makakayanan pa namin makuha yon kasi mababa at kayang akyatin ng mga puno doon. O kaya naman mas madali, balibangin mo na lang ng tsinelas. Pero siguraduhin mo lang na malakas yung bato mo. Kasi baka sumama sa pagsampit yung tsinelas mo. At dapat sure ball ka din kasi pag nagsala ka ng bato, baka kung sang lupalop na pumunta yung tsinelas mo. Sa wakas, makakakain na din ako. Wake the f*** up! Meron pa nga kami nung labanan ng saranggola dati, tawag ay dagitan. At nangyayari lang to pag yung sobrang dami nagpapalipad na saranggola sa iisang lugar. Kasi may posibilidad doon na magbuhol yung tansay ng dalawang saranggola pag hinangin. Pag napalipad na kasi namin yung saranggola namin at steady na siya sa ere, ay iniiwan na namin yung pulunan ng aming tanse at napunta na kami sa malilom at magkwekwentuhan. Hays, nakakami sa mga panahon na yon. Tapos meron pa nga bigla na lang kami mabubulabog kasi bigla may masigaw ng, "Oy, dagitan! Kaninong saranggola yon?" Talaga naman biglan tayo sa kinakaupuan at karipas ng takbo para matingnan kung saranggola mo ba yung nakadagitan. Ang mangyayari kasi dun mga repa ay pag nagkabuhol ng tansi nyo ay maglalabanan kayong dalawa at hihila-hilahin nyo ang inyong tanse. Yung back and forth na hila na para ba naglalagare. Pag inano nyo kasi tansi ng saranggola nyo ay magpapagaspas pakpak neto na parang ibon at makakatulong to para mag-steady sa ere saranggola nyo at hindi sumirok. Tapos kakahilan yung dalawa na kalaban mo sa inyong tanse ay makakaskas sa makakaskas to hanggang isa sa inyo ay maputulan ng tanse. At kung sino maputulan ng tanse sa inyong dalawa ay siyang talo. Para sa akin, isa to sa pinakamasaya pag naglalaro ka ng saranggola. Kasi lahat na nagsasaranggola sa paligid ay nanonood at nag-cheer sa inyong dalawa. Naalala ko nga nun, first time ko nanalo doon, ay talaga naman 3 araw na nakakalipas ay di pa rin ako nakakakit over at pinagyayabang ko pa din sa mga kaibigan ko. Rio, di ba napipikon yung mga natalo kasi naputol yung tali ng saranggola nila? Hindi naman, kasi sa totoo lang sobrang saya pag nakikipagdagitan. At minsan lang mangyari yon, kaya napaka-memorable pag yung saranggola mo napasali doon. Kaya kahit natalo ka, ay happy-happy pa din. Depende na lang kung sinadya nung isa nagsasaranggola na pagbuhulin yung tansi ng saranggola nyo, ay piyadong may upakan na magaganap doon. So yun muna mga repa, sana nagustuhan nyo ang kwento ko sa inyo ngayon. Kayo, ano-ano mga nakakatawa at hindi nyo din malilimutan na experience sa pagsasaranggola? Abay, share nyo naman yan dyan sa baba. At kung hindi pa kayo nakakaranas sa magpalipad ng saranggola, ay ako na nagsasabi sa inyo na ito na ang sign para magpalipad kayo. At bakasyon ngayon, kaya itong pinakamagandang time para magpalipad ng saranggola. At gusto ko rin pala magpasalamat sa inyo mga repa kasi 1 million subscribers na tayo. Maraming salamat sa inyo palagi mga repa kasi kung hindi dahil sa inyo ay hindi natin makakamit tong panibagong milestone na to. Kaya sana hindi kayo magsawang subaybayan ng ating mga padating pang animation kasi madami pa akong gustong ikwento sa inyo mga repa na mga nakakatawa at hindi ko malilimutang experience. At para dyan sa mga hindi pa nakasubscribe ay huwag niyong kakalimutan na pindutin yung like and subscribe at pindutin nyo na din yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. So yun lang mga erp, kita-kits sa ating next video. Peace!